Hello, what's up? This is Gottman back again for another unboxing. This is not a review, demo lang po ito. Papakita ko lang sa inyo. Pinadala sa atin and Marshall requested na i-feature ko lang siya. So, this is not a review, okay? So, expectations muna tayo. So, kaya niyang 32 plus hours makunat sa battery sigurado. Let's see. True Stereophonic. Emberton 3 ang pangalan po niya. And this one should be black, I believe. Wala na bang specs? Okay, ito pa. Dust and waterproof. Ang price niya is 11,000. Wow! 11,000 para dito sa speaker na ito. May built-in microphone na rin siya. Tatakpan lang pero I believe yan yung gusto niyang sabihin. But anyway, yun lang siguro. Check pa natin. Ito meron siya nakasulat dito. 5 volts, 3 amps. So this is 15 watts ang input niya. 15 watts. Not bad. It doesn't say here kung ilang milliamp hour yung battery niya. But okay. Let's now start na makita ito. Hopefully, kasing ganda siya ng nasa isip ko at nakikita ko sa picture niya. Nakasealed pala yun. Oop, yun na. Oops. Whoops again. Since 1962. Ang tagal na rin pala ng company na ito, no? 1962 pa. That's around 60 years na rin sila, no? 63, if I'm not mistaken. 2025 ngayon, eh. Tagal na rin. So, laman nito ay meron siyang kasama, of course, charging cable. And actually, maganda yung quality ng cable niya. Antigas. Hindi siya malambot. Yung pagkahawak mo, alam mong mabilis maputol. This one, hindi eh. Matigas. Matigas yung pakiramdam. And then, check na natin yung mismong unit. Ooh. Okay, may kasama pa siya bago natin tuluyan buksan yung unit. Check ko muna kung anong kasama sa loob. Yun, no? Puro literature lang pala. Legal safety and quick start guide. Okay. I believe Marshall has an app. So, pwede nating kontrolin either directly, plug and play, or pwedeng kontrolin sa app para pwede natin siyang matimpla ang sound. At eto na nga. Ooh. Yun, no? Logo ng Marshall. Alright. So, this is probably my 5th Marshall device. Meron akong headphone, earbuds, tapos isa nito, and then itong Willen 2 na hindi ko pa na-open. So yeah, my 5th Marshall na. Dumadami na yung connection ko ng Marshall. And I'm not sure kung gusto ko siyang i-let go. But right now, na-enjoy ko mga Marshall. And hello, Marshall ito. Solid ito i-collection, di ba? Anyway, konting tour lang tayo. Siyempre, Marshall logo. Ang ganda. Hindi may pagkakailayan. And yung texture nito ay parang ito bakal ito eh. Yes, yung parang sa normal na speaker. But underneath that, parang textile or tela sa ilalim. And then this, itong nakapaligid is goma. Hindi po siya plastic na itsura lang. Goma talaga siya literal. Kasi bumabaon yung kuko ko. So this is literal na goma. Dito naman sa baba, I'm not sure kung baba ito or gilid. Mukhang gilid or baba nga yata. Is goma rin actually. Pero iba lang yung ano, parang nakahugis lang siya. Pero part din siya nung pinaka-case. Goma rin. And then meron tayo dito parang lagayan ng lanyard. See this? And then we have the power input dito sa kabilang side. Sa kabilang side, wala naman. Nakasulat lang dun yung established date nila. And then sa another side, wala nang logo na nakalagay. So probably ganito yan. Okay. So hindi siya nakaganon talaga. Nakaganito. Kasi andito yung control sa taas. This one is the top part. Probably this is the battery indicator, the power button, the Bluetooth indicator, and hindi lang masyadong halata but we have the next, the previews, and may butas doon. I'm not sure for what. And probably this one is an LED. This one. Hindi. Plus and minus pala. There. Plus and minus. So, switch on natin for the first time. Ooh! I like it. Kasi, alam nyo ba na kapag mga Chinese, yung mga Chinese na nabibili sa kung saan-saan bangketa, pag in-on mo yun, power on, yung may accent, but this one, no, ang angas nung kanyang power on sound. Pakinggan nyo may alam mo yung, parang handa ka na mag-rock. Rock ka na. One more time. Just one more time. Gusto ko lang i-enjoy yung part na yun. Yes, I like it. And I'm not sure kung dial na ikot din to. So, base dito sa kanyang manual or guide, hindi siya dito napipindot. Ito mismo yung knob na napipindot. So, kung gusto mag-full yung volume dito sa taas and then sa baba. And this one, kapag ka nag-slow pulsing siya, so, naghahanap siya ng pairing. So, i-pair natin siya ngayon sa Bluetooth ko. Let's see kung madidetect niya. Ayun, connect. Emberton 3. Hindi ko pa po ini-install yung kanyang app ha. Pero yan, gusto niya i-install ko yung app. Okay, sige. Let's do that. Install natin yung app. Wala pa kasi rito, nasa kabilang phone ko yung Marshall na app. Okay, I agree. Setup lang natin saglit. Grant access. Permissions. Locations, of course.
nearby devices para ma-detect niya agad. Okay na yan siguro. Back na tayo. Add yung device. Searching. Emberton 3. Okay, add. That's it. Turn on. And we have connected. Get started, I believe. Firmware update. Uy, may firmware. That's a good sign. This means na hands-on sila at hindi yung kapag nakapagbenta na ng speaker ay wala na. So this one, okay to. Good. Let's see. So hindi natin na-test yung lumang firmware kasi inalok na agad tayo ng update. So diretso na agad tayo sa update. Okay, uploading now yung firmware. So i-update niya yung mismong software nito. That's nice. Ngayon, actually, sa Marshall ko lang to nararanasan. Pangalawa na pala, may naranasan ko rin pala to sa Tribit. Sa Tribit, Phoenix nila yung delay, nag-update. So, second brand ng speaker na na-encounter ko na nagpapadala ng update sa kanilang mga speaker devices. Usually kasi, di ba, nasanay tayo sa mga smartphone lang yung mga updates, smart TV, yan, mga ganyan. But speaker, bihira eh. So, Marshall and Tribit. Pero pinakamasipag sa lahat si Marshall pagdating sa pagpapadala ng mga software update or firmware update sa kanilang mga So, from 9.1.4 naging 9.1.7. So, let's try naman ipatugtog na. Let's start tayo sa mga NCS lang muna. Currently, nasa 50%. Hindi ko po i-edit ang audio niyan. As is po yan. Kung narinig nyo. 50%. Not bad. Not bad para sa room. Now, 50% going up. 80%. Malakas. Ang ganda nung kanyang bato. Ang linis. Going higher. Max volume. Wow. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Initial impression sa kanya. Usually kasi pagka nagmamax volume, marinig na natin yung loudness and then bass, of course. But this one, ang ganda nung balance niya, no? Naririnig natin na maayos yung kanyang, I don't know kung nasi-justify ng microphone ng smartphone na to, ha. Pero dito sa actual, since mahilig tayo ng kontis, I'm not saying I'm an expert, I'm an audiophile, pero kahit pa paano medyo nakaka-distinguish naman ako ng mga different vibe ng sound sa mga equalizer nila. This one, ang ganda ng balance niya, no? Andun yung bass, may pump ng bass, but hindi niya kinakain yung mga instrumentals and then yung vocals. Okay na okay. Andun yung tamang balance eh. That's just the default pa lang po. We are just using the default setup ng app. Hindi pa po natin binabago yung presets niya. So, maybe we should go for the presets naman. Equalizer presets. So, meron tayong tatlong options. Ito yung gamit natin ngayon, the default. And then we have the push. Boosted bass naman po ito and treble. Mas heavier na sound. And then the voice, probably ito yung sa mga audio content, mga voice focus content like podcast, lilipat nyo rito. Okay ito. Like kagaya ko, mahilig ako magpaantok sa gabi or pag may ginagawa ako, gusto ko may background ako ng podcast or kapag pinakikinggan nyo yung boring tech podcast ko, promote ko lang. Yan, no? So, marami po tayong magagandang topic doon na dinidiscuss. Lipat nyo lang dito yung inyong presets ng equalizer. Solid voice. So, dito siguro sa dalawang to gusto ko i-try muna. Since narinig natin itong Marshall, try natin. Wait, bago tayo lumipat, paparinig ko ulit sa inyo itong Marshall din. I don't know kung, again, hindi ko sure kung ma-justify ng microphone ko, yung sound na binibitawan nito, but I hope so. Pero just in case, i-describe ko na lang din. So, again, default muna bago tayo lumipat sa push, which is yung focus ay bass at treble. So, default muna. Marshall default. And then now lipat tayo sa bass focus naman. Let's try again. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ooh.
Ayun, so mas tinig na nga natin yung mga pump niya, mas pronounced na ng konti, and slightly nag-decline yung visibility ng ibang mga instruments like yung mga high pitch tsaka mga low tones, no? So more on ano na siya, buong buo na. Ito yung pang gusto mo lang mag sound trip, gusto mo lang mag headbang. This is the settings, this one, the push button, but I prefer the Marshall. Mas gusto ko yung ganun na balance lang. So again, now, lipat naman tayo sa voice naman. So, try natin naman. So, stay muna tayo dun sa default. Dun tayo sa vlog ko na lang para iwas copyright. Ayun, dito tayo. So, as you can see, may mga bago tayong content. By the way, may mga bago tayong mga tips and tricks doon. So, bala ko this year kasi bumalik sa tips and tricks muna. Magbabawas ako ng konti ng reviews kasi nauumay na rin ako paulit-ulit na routine na mag-review. Namimiss ko mag-tips and tricks. So, I hope na silip-silipin nyo yung channel. Baka may mga tips and tricks kayo na feeling nyo magiging beneficial sa inyo or makakatulong sa inyo. But anyway, here we go. Hello, what's up? This is Corbin back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is kung paano lakas ng boses ko dun. Yan ang audio, di ba? So, okay siya. Andun na tayo. Buong-buo yung boses ko doon and wala tayong narinig na basag doon. But, let's try sa voice. Every time na nag-switch tayo doon na ilaw, let's see. Look at that. There. Again. There. So, malalaman mo na nag-switch. At least may ganon. But anyway, let's do this. Lipat na tayo sa voice. Mag-back up ng malalaking games kahit hindi rooted ang smartphone. Okay, so may nag-request nito. Ilang parang yun yung totoong boses ko sa totoong buhay. Medyo masakit sa tenga. Parang yun. Okay, I like it. So, yes, okay to. May ganitong options tayo na pwede tayong lumipat sa gusto mo tugtugan and then gusto mo headbangan and gusto mo kapag podcast lang. So, I like it na meron siyang ganitong presets. I wonder kung merong custom presets. Parang wala. Battery preservation. May ganitong din palang feature sa app nyo. Maximum charge. Limits the charge to 95% to prolong the battery lifespan. Temperature. Charging speed. Okay. So, pwedeng i-adjust yata. Oh. Yun yung max. And then, meron tayong sunod is medium. Hindi niya gagamitin yung charging speed pero naka-activate itong dalawa, maximum charge and temperature. And then going sa standard, maximum charge lang pero hindi naka-activate it or hindi naka-monitor itong temperature and charging speed. And then the next is the none. Yung none wala talaga. So we'll go sa medium. Okay? Parang mas gusto ko yung medium kaysa max. Max kasi baka masira agad nga naman ang battery ko. So, ito lang. 95% lang ang charging and then temperature. Naka-monitor siya para hindi mag-overheat at hindi rin masira agad yung battery. So, I like it na may ganito. What else? At least kita pala rito yung percentage ng battery. That's good. And this one is kapag ka mag-a-add ulit ang device. Voice. M is ito yung mga iba pa mga pwede mong bilhin. Mga list of Marshall devices. Target ko soon is itong malalaki naman. Itong Kilburn. Yan. At saka ito, lalo na to, pagka kaya na ng budget, akyat tayo sa mas malalaking mga Marshall. But for now, ito lang muna. Unti-unti lang muna. Ipon-ipon natin yan. Gagawin kong collection. And dito naman sa more is, ito lang, actually. So, not much. Yun lang. Basic lang. Actually, okay din yun. For general users, napakadali lang sundan pala, no? Ito lang mga tatanda mo. May presets, 3 pagpipilian. And then, we have the battery preservation. Ikaw na rin ang pipili or mag-adjust. Yung dalawa lang. So, I like that na ganun lang kasimple yung kanyang app. Hindi ganun kahirap sundan. So, this one is good para sa akin. Again, kung interesado kayo dito, demo po ito, hindi po ito review. So, kung interesado kayo dito, iwan ko na ang link nito sa video description. Actually, available po ito sa lahat ng Beyond the Box na store, both online sa Lazada and Shopee. And actually, meron silang mga physical stores sa mga SM malls. Meron po, actually, type nyo lang sa Google Maps nyo, baka may malapit pala na Beyond the Box sa area nyo. Beyond the Box at saka meron pang isa. Iwan ko na lang dito yung mga stores na available ito. Pero again, available ito both online and physical stores. Usually sa mga SM stores meron tong sa Beyond the Box. Mabibili ito Marshall. Kung nag-aalala kayo sa online, bumili kasi baka mawala. Meron po mga physical stores ang Beyond the Box. Okay? So this one, I like it. Yes, I'm gonna keep this one. Ang solid ng sound nito. Pwede ito sa taas, sa rooftop. Yes! Alright. Again, this is Marshall and this is Scottman. This is not a review. Demo lang po ito. I'll talk to you again soon.